Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hinahanap ko yung bonus. Pero una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang, meron ko talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies eh. Si Congressman Leviste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon, ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million ng Christmas bonus, no? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil ang bonus ho ay yung pong 13th month tsaka 14th month pay lang ho na ibinibigay ho sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso ng 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Para ho pagtugmain lang natin, baka meron lang kumbaga issue dun sa definition of terms. Yung kapirahan bang binabanggit mo na yun, aabot ba ng 2 million yun? Dati, I think mas maliit, no? Noong 2013. Pero again, ito po ay mga hindi para sa sahod o salapi ng kongresista mismo, kundi para sa mga opisina. So, ibig sabihin, dagdag ho yan sa mga panggasto sa mga aktibidad at mga programa po ng mga kongresista at opisina. So anong tamang term doon kung kapag distribute sa inyo yung ganong halaga tuwing bandang year-end, kung hindi siya bonus? At expenses. Mga kasama yan doon sa listahan po ng mga iba't ibang mga extraordinary miscellaneous expenses na ibinibigay sa mga opisina. No? So, I think yun yung kailangan ho nating gawin pong definition doon. No? Ibig sabihin, hindi yan napupunta sa mga wallet at pitaka, pang bakasyon at kapritsyo ng pong mga kongresista. Kundi ginagamit yan para sa mga aktibidad, gawain at programa ng mga opisina. Opo, yun yung kapirahan na binabanggit mong na yun, Kong Terry, ay aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli. Umabot po ng 2 milyon. Yung pong inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Opo. At saan ho nang gagaling yung ganong klase ng pondo na ibinibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ho yan sa House Budget, no? So, ibig sabihin, kasama ho yan doon sa mga miscellaneous and operating maintenance maintenance expenses po ng Kongreso, no? So, ibig sabihin, bawat opisina, bawat kongresista, bawat departamento, I think yan po yung sum total nito po mga gastusin po. Ko lang pong linawin na hindi ko po plano na magka-interview tungkol dito ngayon, pero dahil si Congressman Redon ay nagpa-interview, kinontak po ako ng inyong staff para magpa-interview ngayon. Nais ko lang pong kasing sabihin ito kasi ang sabi sa akin ng aking ina, anak, sa lahat ng mga sasabihin mo, huwag mo nang pag-usapan yung MOOE kasi yan yung pinaka-sensitibong issue sa buong Kongreso. Pero dahil biyoksan ni Congressman Redon ngayong araw, ang unang sasabihin ko ay pasasalamat sa kanya at kay Deputy Speaker Ronnie Puno na inamin nila na may 2 million na ibinigay talaga sa nakaraang linggo. Yung mga iba, dinenay. Yung iba, sinabi na hindi nila sigurado magkano. Talagang may 2 million na binigay. At I think yung pinag-uusapan na lang, ito ba ay para sa sarili o para sa mga ating distrito? At I totally agree, ito po ay para sa ating mga distrito. At sinabi nga po ni DS Ronnie Puno na may mga Christmas parties, ang ating mga barangay captains, may mga health activities, may iba pang mga holiday events. At ang punto ko lang po, una, bakit hindi namin kailangan bigyan ng resibo ang Kongreso? Kasi ito po ay liquidation by certification. Pangalawa po, bakit yung pagtaas ng budget nito ay hindi tinalakay sa Kongreso? Number 1, tama ba may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama ba may Christmas bonus? Number 2, 2 million ba yan? Number 3, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOOE, no? Para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan niyan, yung MOOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay, totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko. Kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi parang remembrance, di ba? My first salary as congressman. May kita mo doon, talagang may MOOE doon, may representation, may district office. So, totoo yun. Aside from our salary, meron kami MOOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula, nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. So, it has, sa lahat ng administrasyon. So, yung 2010 was the administration of former President Pinoy.
Congressman ako nung panahon ni President Duterte, meron pa rin yan. Congressman ako ngayon, meron pa din. So it's not a new invention. And para pakita wala akong pinatago, pinakita ko, sinento pa kay Ami yung breakdown na handon, yung breakdown ng 2010. Okay? So hanggang ngayon, meron yung MOOE monthly. Okay? So number 1. Number 2, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time magbe-break, merong ano yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. But every time magbe-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang undas, di ba? Yung yung first break namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago mag-undas, dapat tapos na kami sa budget. So may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break, magbe-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung undas eh. Yung first yung undas, di ba? Yeah. Yun yung first yung undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Ulit. Pagdating ng Christmas, babalik kami. Easter break, Holy Week. Easter. Yeah, Holy Week. Holy Week, meron ulit yan. At yan, sasabihin ko ulit, hindi yan nasimulan ngayong administrasyon na to. Ever since naging congressman ako, meron ng ganyan. Okay. So next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman ako natanggap. Sir, wala ka natanggap Nabudol ka for pa niya. undas or for Christmas or for both? Hindi, yung Christmas na sinasabi mong, yung Christmas na sinasabi yung 2, wala akong natanggap. Nabudol ka. Okay. Hindi ko alam kung wala pa akong natanggap or ano. Ngayon, is it given to everyone? I would think so. And it should be. It should be. Meron ako isang beses na hindi ko natanggap, pero I didn't make a big fuss out of it na eh. Yung break bago mag-eleksyon, I mean, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. No, magtanong kayo nung, siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun, hindi naman aamin yun, di ba? Oo. Pero, I mean, dapat yun regular eh. So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi, kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, I didn't make a big fuss out of it anymore. I mean, Pero sir, bakit papalaking pa yun? Sir, how much are we talking about here? Are these pare-pareho for each break o iba-iba depending on the breaks? Depende, hindi. For each break, I think nasa 1.5. Oh, each break gets 1.5 M. 1.5 If I'm correct, average, hindi. Parang ang tanda ko yung huli, noong bago mag-undas, tanda ko 1.5 yun. More or less ganun Check na yun, check yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.